FM. Anumang pagkakamali ang nagawa sa atin ng taong minamahal natin, dapat marunong din tayong intindihin kung bakit ba niya nagawa ang pagkakamaling yon sa atin. Ako nga pala si Matt, 29 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Makati. Ako yung tipo ng taong hindi naman mahilig sa mga love stories na madalas na tema ng mga kwentong ine-ere sa programang ito. Kaya hindi ko alam kung bakit magmula nang mapakinggan ko ang Dear IFM habang nasa biyahe ako galing sa trabaho, ay nahook na talaga ako dito. Siguro dahil na rin sa magagaling ang mga dramatista at tagos talaga sa puso ang mga linyahan. Kaya naisip ko tuloy na ano kaya kung ibahagi ko rin dito ang isang pangyayari sa buhay ko at alam ko namang magiging maganda ang pagkakagawa ng Dear IFM sa kwento kong ito. Matt, gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Clea, pag-isipan mo namang mabuti to. Hindi. Buo na yung desisyon ko. Pero bakit naman? Anong bakit? Clea. Matt, sa lahat-lahat ng mga panlolokong ginawa mo sa akin, nagtataka ka pa kung bakit ako walang tiwala sa'yo, ha? Alam ko sobrang tindi na kasalanan ko sa'yo. Alam mo naman pala eh. Clea. Dapat, respetuhin mo na lang yung desisyon ko. Clea, hindi pwede to eh. Ano bang gusto mo, ha? Clea, naman. Yung nauuto mo pa rin ako? Yung paulit-ulit na binibilog mo yung ulo ko sa mga kasinungalingan mo, ha? Ganun? Hindi naman sa ganun. Ang sinasabi ko lang, Clea, huwag ka namang basta-basta magdesisyon. Hindi ito yung solusyon sa problema eh. Hindi. Matagal ko nang pinag-isipan to. Hindi mo pinag-isipan yan. Ang problema, alam mo kung ano? Masyado mong pinaiiral yung emosyon mo. Ganon. Tapos ano? Sasabihin mo na naman na dapat ginagamit ko yung utak ko. Kaya pala lagi mo kong inuutakan sa pambababae mo. Clea, hindi naman seryoso yung mga yun eh. Anong hindi seryoso? Parang awa mo naman. Tama na. Lagi ko na lang naririnig sa'yo yan eh. Hindi ko mahal yung mga babaeng yun. Naglilibang lang ako. Nadala lang ako ng tukso. Yun lang naman yun eh. Ano? Sa tingin mo ba hindi ganun kalaki yung kasalanan mo, ha? Kasi bakit hindi mo sila sineryoso? Yun? Ganun yun? Clea naman, ang sinasabi ko lang, ikaw lang ang minahal ko. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Sige, Matt. Sige, sabihin na nating totoo nga yung mga sinasabi mo. Na oo, mahal mo talaga ako. Clea naman. Sa tingin mo ba, ha? Sapat na yan para magtiwala ulit ako sa'yo? Oo naman. Ang kapal din talaga ng mukha mo eh, no? Pagkatapos ng lahat ng naging kasalanan mo, grabe! Ang lakas ng loob mong sabihin sa akin yan. Talagang lalakasan ko ng loob ko. Lalo na't alam kong pwede kang mawala sa akin. Na pwedeng mawala yung babaeng mahal na mahal ko. Alam mo naman pala eh. Alam mo naman pala na pwede akong mawala sa buhay mo. Eh bakit pa ulit-ulit mo pa rin ginagawa sa akin to? Matt, suko na ako sa'yo. Ayoko na. Clea, sandali lang. Clea, mag-isipan mo munang mabuti to. Ayoko na magsisi ka sa pagiging ganito, sa pagiging emosyon mo, sa magiging desisyon mo. Alam ko na mahal mo pa rin ako eh, di ba? Sige. Ganito na lang. Ganito.
magpakasal na tayo. Ano? Oo. Magpakasal? Kapag ginawa ko yan, lalo ko lang ipapahamak yung sarili ko. Hindi totoo yan. Isipin mo na lang. Kaya isipin mo, kapag mag-asawa na tayo, wala nang dahilan para magloko pa ako. Pwede mo na akong ipakulong kapag nahuli mo ako eh. Siguro naman, kaya, sapat na yun para hindi mo na ako hiwalayan. Totoo ang lahat ng mga sinabi ko kay Clea noong mga oras na yon. Hindi na ako nang uuto. Seryoso na talaga ako makasama siya habang buhay at gagawin ko ang lahat para maibalik ko ulit ang tiwala niya sa akin at makabawi sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa kanya. Pero hindi rin pala magiging madali ang lahat para sa akin. Nandun pa rin yung pakiramdam na para bang hindi pa rin siya naniniwala at parang hindi na siya komportable sa akin. Masakit pero parang hindi buo ang pagtanggap niyang muli sa akin. At wala akong magagawa. Sa dami ng mga ginawa kong mali sa kanya, hindi ko pa rin maiaalis sa kanya ang paghihinala. Bea, huwag mo nang pakialaman yung cellphone ko. Wala ka nang makikita dyan. Teka nga, akala ko ba pwede ko nang pakialaman yung cellphone mo? Di ba kasama yun sa usapan natin? Alam ko, pero alam mo, Clea, napapraning ka lang eh. Alam mo, binigyan mo kasi ako ng dahilan para mapraning ako. Ano ba naman yan, Clea? Magpapakasal na nga tayo. Ganyan ka pa rin sa akin? Yun na nga eh. Magpapakasal na tayo. Kaya ito, naninigurado lang ako. Sorry pero hindi mo maiaalis sa akin na maghinala pa rin sa'yo. Naiintindihan ko naman yun. Lalong-lalo na kapag may nakikita akong mga messages na nakakapagpatas ng kilay ko. Ano naman ba yan, Clea? Wala akong alam at hindi ko alam yung sinasabi mo eh. Alam mo, nagbabagong buhay na ako. Ah, ganon. Nagbabagong buhay ka na. Oo nga. Hindi na ako nang bababae. Oh, sino tong si Mary Joy? Ay, nako. Sinasabi ko na nga ba eh. May pinagseselosan ka na naman eh. So, sino nga siya? Bagong office mate ko lang yan. Huwag mo na nga siyang pag-isipan ng kung ano-ano. At bakit hindi, ha? Kasi nga, wala naman kaming ginagawang masama. Clea talaga, ano ba naman? Teka. Bakit ganito yung mga messages niya sa'yo? Sige nga. Ay, nako. Ano ba yan? Ano na naman bang problema sa mga messages, ha? Ito babasahin ko. Sir Matt. Wow! Sir Matt! Ano, Clea? Pwede ba naman yung tawag sa akin, i-issue pa rin yan? Thank you po sa lahat ng support na binibigay niyo po sa akin sa trabaho. Anong klaseng support naman yung binibigay mo, ha? Ano ba naman? Clea, baguhan niya siya sa trabaho. Tinutulungan ko lang siya, tsaka bata pa yan. Malabong patulang ko yan. Matt, alam mong walang pinipiling edad yung kalandian mo. Ewan ko sa'yo. Lahat na lang siguro na makikita mo dyan, may ibig sabihin sa'yo. Eto. Nag-reply ka pa. Kaya naman, pati ba naman yan? My pleasure. You're welcome. Wow, my pleasure. Ano namang klaseng pleasure ang binibigay ni Mary Joy sa'yo, ha? Kaya tumigil ka na, ha? Halatang hinahanapan mo lang ako ng butas, eh. Bakit ba ganyan ka? Ayaw mo bang matuloy yung kasal natin, ha? Umayos ka nga. Kapag nakakakita ako ng mga ganitong messages para sa'yo galing sa ibang babae, alam mo, parang ayoko nang ituloy yung kasal natin eh, Matt. Sa ngayon, hindi ko pa kayang patunayan. Pero tingnan mo paulit-ulit lang yung pattern eh. Ganito lang sa simula, pero pag nagtagal na yan, kalandian mo na yan. Hindi na lang ako makapalag kay Clea kasi totoo naman talaga yung mga sinabi niya. Mahirap na talagang patunayan na hindi ko na siya masasaktan ulit.
Tanging ang pagpapakasal ko na lang sa kanya ang alam kong natitirang paraan para pagkatiwalaan niya ako ulit. Yun nga lang, nararamdaman kong parang hindi niya sineseryoso ang paghahanda para sa kasal namin. Parang merong nangyayaring mali sa relasyon na pilit ko namang ginagawa ng tama. Pinilit ko na lang na alisin yon sa mga isip ko para lang matutukan ko ang kasal namin. At natuloy naman ang pag-iisang dibdib namin. At kung kailan pa mag-asawa na kami, saka ko pa natuklasan ang katotohanan kung bakit ako kinukutuban. Matt, di ka pa natutulog. Ay. Clea, gusto ko lang malaman, sino tong si George? Ano? Sino? Ano ba yan? Biglang hindi mo kilala si George? Kasi bagong gising ka o dahil sa nagmamaang-maangan ka? Teka nga, bakit ba hawak mo yung cellphone ko, ha? Malagay ba ikaw lang ang pwedeng mangialam ng cellphone ng may cellphone? Matt, akin na yung cellphone ko. Hindi. Hindi pwede. Tinitignan ko pa eh. Hindi nga sa'yo yan eh. Hindi rin naman sa'yo yung cellphone ko, di ba? Pero pinapayagan kitang tingnan mo at basahin yung mga messages doon. Kasi kasama yun sa pinag-usapan natin dahil may kasalanan ka sa akin. Kaya, parang ang daya mo naman yata. Oh, ano ko naging madaya? Isipin mo nga, paano naman kung ikaw yung may kasalanan sa akin, ha? E di hindi ko mapapatunayan na may ginagawa ka ring mali, ha? Ganon? Matt, please naman, akin na yung cellphone ko. Hindi. Alam mo, kahit ibigay ko pa sa itong cellphone mo, wala na. Nabasa ko na. Clea, alam ko na. Matt, I'm sorry. Kailan mo pa nakilala tong George na to? Nagka-problema tayo. Lintik! At talaga, ha? Ngayon pa? Saka ko pa nalaman kung kailan nasa honeymoon tayo, ha? Kung kailan kasal na tayo? Matt, I'm sorry. Patawarin mo ako, please. Sorry. Ba't mo ginawa to? Ha? Ba't mo ginawa to? Gumaganti ka sa akin? Ha? Kaya pala ayaw mong maayos yung problema natin, ha? Kaya pala ang gusto mo, maghiwalay na lang tayo. Kasi ikaw mismo, may ibang lalaki ka na. Kung makaarte ka, parang ang linis-linis mo. Leia, nasusuka ako sa ginagawa mo. Ang idinahilan sa akin ni Clea, kaya lang daw niya nagawang magtaksil sa akin, ay dahil sa naghahanap siya ng pagmamahal. Nasasaktan lang daw kasi siya sa mga ginagawa kong pambababae noon sa kanya, kaya pakiramdam niya, wala na akong pakialam sa kanya. At hinanap niya ang pagmamahal na yon sa ibang lalaki. Pero ayoko pa rin tanggapin ang paliwanag niya. Maaaring ang kasalanan ko sa kanya naging dahilan para magawa niya yon. Pero hindi pa rin sapat na katwiran yon para gantihan pa niya ako ng isa pang mas matinding kasalanan. Oo, mas matindi para sa akin dahil itinuloy niya pa rin ang pagtataksil niya hanggang sa naikasal na kami. At hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Magmula nang malaman kong pinagtataksilan ako ni Clea, naging malamig na ang pakikitungo ko sa kanya. Maaring may mga magsasabi sa mga nakikinig ngayon ng kwento ko na sumobra naman ang pagiging malupit ko sa asawa ko. Pero ang masasabi ko lang dyan, kayo kaya ang lumagay sa posisyon ko. Pupusta ako na baka mas grabe pa ang magawa nyo sa mga asawa nyo. Bumabawi naman si Clea sa nagawa niya.
Ang sabi niya, nakipaghiwalay na raw siya sa kabit niya at pinagsisisihan na raw niya ang ginawa niya. Lagi niya akong pinagsisilbihan sa bahay para ipakitang nagsisisi na talaga siya at ako lang talaga ang mahal niya. Pero ayoko na. Hindi ko pa rin siya mapapatawad sa ginawa niya. Just now. Hindi ka ba lang ba mag-aalmusal? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na sumubo na ako ng pagkain kahit konti? Oh, bakit konti lang? Bakit may problema? Matt, pinagluto kita O ano naman ngayon? Ha? Ano ngayon kung ipinagluto mo ko? Please naman. Huwag mo naman sayangin yung niluto ko para sa'yo. Nasasayangan ka. Hindi kay George mo na lang ipakain yan. Matt naman. Pwede bang mag-usap tayo ng maayos? Hindi yung ganito. Teka, maayos? At bakit ko naman gagawin sa'yo yun, ha? Dahil asawa mo ako. Asawa. Asawa ko na nanloko sa akin. Matt, nakipaghiwalay na ako kay George. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ano pang magagawa ko? Ewan ko. Pero isang sigurado ko, bahala ka sa buhay mo. Matt naman. Matagal nang nangyari to. Hindi mo pa rin ba ako kayang patawarin, ha? Hindi. Pero bakit? Lahat naman ginawa ko para lang mapatunayan ko sa'yo na nagsisisi na ako lahat. Wala akong pakialam. Alam mo, hindi na tama itong ginagawa mo. Sumusobra ka na sa akin. Teka, huwag mo akong binabaliktad. Ikaw ang may kasalanan dito kaya huwag kang umarte na ikaw yung biktima dito, ha? Pero ako naman talaga yung biktima dito eh. Alam mo, hindi mangyayari to kundi dahil sa'yo. Kung hindi mo sinimulan, hindi ka ng babae. Hindi ako maghahanap ng oras at pagmamahal sa ibang lalaki. Yan na nga ba yung sinasabi ko ha? Babalik sa akin. Ako na naman ngayon ang may kasalanan. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Tingin mo ba katwiran to, ha? Hindi. Lahat to, nagawa ko dahil may malalim na dahilan ako. Alam mo ba yung binigay mo na sakit sa akin, ha? Ikaw nga eh. Niloko mo ko para lang sa tawag ng laman. Ganon? Ha? Nagkukumparahan lang tayo dito, ha? O sige, papatulang ko yung sinasabi mo. Ang pinagkaiba natin, Clea, ha? Alam mo kung ano? Ako, matagal ko nang pinagsisihan yung ginawa ko. Ikaw, naikasal na tayo, itinuloy mo pa rin ang kalukuhan mo. May kanya-kanya tayong baho, di ba? Ang diferensya nga lang, mas umaalingasaw lang yung sayo. Kung hindi lang napakamahal at maproseso ang pagpapaanal, ginawa ko na yan para lang tuluyan na kaming maghiwalay ni Clea. Wala na talaga akong interes pa na ayusin ang problema naming mag-asawa. Pinipilit ko lang na hindi ipaalam sa mga kapamilya namin kung ano talaga ang nangyayari sa amin. Kahit sa mga magulang namin para lang makaiwas sa gulo. Ilang mga malalapit na tao lang sa akin ang pinagsabihan ko ng pinagdadaanan ko. At dahil nahihirapan ako at hindi ako makaalis sa problemang napasukan ko, gawa nga ng kasal pa kami ni Clea. Naging karamay ko ang pag-inom para kahit papaano, hindi ko maramdaman ang sakit na nararamdaman ko nang dahil sa ginawa sa akin ng asawa ko. Yung pa, pare. Sabayan mo ako dito. Matt, Oh, pare, tama na yan. pare, alam mo, nakakainis yung pinipigilan mo akong uminom eh. Ha? Huwag mo pinipigilan uminom, pare. Okay? Ano ka ba naman, pare? Tignan mo nga yung sarili mo. Hindi ka pa ba uwi sa inyo? Hindi pa. At ayaw ko pa. Pre, baka hinihintay ka na ng asawa mo. Ako? Hindi ako hinihintay nun. Pare,
Huwag kang magsalita ng ganyan. Asawa mo yun eh. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Oo. Hindi niya ako kailangan doon. Baka nga natutuwa pa yon na hindi pa ako umuwi eh. Ay naku naman, Matt. Totoo. Pare, totoo yun, totoo. Masaya pa yun. Kasi may oras pa sila nung lalaki niya na maglambingan doon sa bahay namin. Alam mo, iniisip mo lang Hindi yan. pare, hindi. Isa ka pa eh. Alam kong nangyayari yan. At sigurado ko dyan. Ganyan kalandi yung asawa ko. Alam mo, Matt, napaparami na talaga yung iniinom mo eh. Sige na, tama na yan. Ako na ang maghahatid sa'yo. Hindi, bitawa mo ba? Pare, hindi, wag mo akong pigilan ha. Wag mo akong pigilan uminom at ayaw ko pang umuwi. Ha? Pero kanina ka pa hinihintay ng asawa mo sa bahay. Wala nga akong pakialam sa kanya, di ba? Kanina pa kami magkausap ni Clea. Mm. Kinukumusta ka sa akin. Inaalam kung ano bang nangyayari sa'yo. Ba't mo kinausap yung asawa ko, ha? Bakit? Ano ko ba naman? Gusto ko lang makatulong sa inyo. James, hindi tulong yung ginagawa mo eh. Pare nangingiilam ka sa amin. At ang nakakainis pa dito, ha? Siya pa yung kinakampihan mo eh. James, ako yung kaibigan mo rito. Ako yung kaibigan mo. Ano bang problema mo, Matt? Ha? Bakit hindi mo pa rin mapatawad si Clea? Pare, matagal nang nangyari yun. Sa tingin mo ba, James, ha? Ganyan lang kasimple yun. Pare, baka nakakalimutan mo. Niloko niya ako. Niloko mo rin naman daw siya. Ikaw yung unang nanloko. At ginawa mo yan ng ilang beses sa kanya. Samantalang si Clea, isang beses niya lang nagawa yun. Pero ikaw, tignan mo, galit na galit ka sa kanya. Teka nga, ha? Ano ba to? Ha? Paramihan ng kasalanan? Hindi yun ang punto ko, James, eh, ha? Pinagsisisihan ko at nagbago ako para kay Clea. Nagpakasal pa nga ako para lang mapatunayan ko yung sarili ko sa kanya. Ano mo yan? Saan naman ayun? Tsaka siya nagloko kung kailan kasal na kami. Naiintindihan kita, pare. Pero ang sinasabi ko sa'yo, pareho lang naman kayo nagkasala sa isa't isa. Huwag mo nang timbangin kung sino ang may mas mabigat o mas magaan na kasalanan. Kahit papano, nabigyan ka niya ng pagkakataon. Siguro naman, dapat mo rin ibigay sa kanya yun. Ayoko magpatalo sa mga sinabi ni James sa akin. Kahit aminado ako sa sarili ko na may punto rin siya. Ako rin mismo ang punot dulo kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Ako ang pinagmula ng problema naming mag-asawa. Pero hindi pa rin ako handang tanggapin ang bagay na yan sa sarili ko. Dumating pa sa puntong ipinaalam na namin ni Clea sa mga kapamilya namin na nagkakaproblema na kaming mag-asawa. Hindi na namin sinabi pa kung ano yung mismong problema. Ang alam lang nila, may balak na kaming maghiwalay ni Clea. At mukhang yun na nga ang mangyayari. Mag-iiba na ang landas naming dalawa. Matt, aalis na ako. May susundo na pala sa akin. Sige. Ingat sa biyahe. Ano, yun lang yun? Wala ka bang gusto sabihin sa akin bago ko umalis, ha? Wala na. Ako, Matt, meron muna akong gustong sabihin sa'yo. Tsaka siguro naman, karapatan ko na masabi to sa'yo. Naging asawa mo na rin naman ako eh. Sige lang. Sige. Ano yun? Gusto ko lang na malaman mo na pagkatapos ng lahat ng mga nangyari, pagkatapos ng mga lokohan na nagawa natin sa isa't isa. Kung mahirap para sa yung pag-usapan yan, Clea, huwag mo nang ituloy. Hindi, Matt. Gusto kong masabi sa'yo to. Gusto kong marinig mo kung ano talagang nararamdaman ko.
Hindi ko alam kung maniniwala ka o ano, pero alam mo, ikaw pa rin talaga yung laman ng puso ko. Para saan pa, ha? Para saan pa? Sabihin mo sa akin yung mga yan. Nagkagulo na, Clea. Marami nang nangyari. Umaasa ka pa rin ba na maisasalba pa natin tong relasyon na to? Ha? Sa totoo lang? Oo. Umaasa pa rin ako. Magbabakasakali pa rin ako. Na baka naman, kahit papano, na sana may natitira pa rin pagmamahal sa puso mo para sa akin. Clea, kung meron man, mukhang wala nang dahilan para malaman mo pa yun. Paano walang dahilan? Kung mahal mo pa rin ako, sapat na dahilan na yun. Para subukan natin to. Subukan nating maayos yung kung anong meron tayo. Clea, sirang-sira na eh. Sirang-sira na. Ano pang aayusin? Gusto ko lang di sabihin sa'yo na humihingi rin ako ng patawad sa lahat naman nagawa ko sa'yo. Pero galit na galit pa rin ako. Nanggigigil pa rin ako sa ginawa mong panluloko sa akin. Pero nakalimutan ko, ako din ang dahilan mismo kung bakit mo nagawa sa akin. Tawarin mo ako. Sorry. Kung ganun, kung wala na talaga. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa ilang taon na minahal natin yung isa't isa. At sa konting panahon na naging mag-asawa tayo. Yun na lang siguro. May gusto ka pa bang sabihin sa akin? Wala na. Sige na. Nandiyan na yung pinsan ko. Kanina pa ako hinihintay sa labas. Wala na pa talaga. Wala na. Ikaw, baka may gusto ka pang pag-usapan natin. Wala na. Ito na nga siguro yun. Sige na. Aalis na ako. Kaya sandali. Ano yun? Kung sakali ba na nabigyan natin ng pagkakataon ng isa't isa na maayos yung pagsasama natin at kalimutan yung lahat naman nangyari sa atin, papayag ka ba? Oo naman, oo. Bigyan pa natin ng isa pang pagkakataon. Mahal pa rin kita eh. Mahal. Halika nga rito, pula ka. Sorry. Sana mo patahon mo pa rin ako. Mahal kita. Ako rin. Mahal na mahal kita. Sana mapatawad mo rin ako sa lahat ng mga nagawa ko kasalanan sa'yo. Alam kong mahihirapan tayo, pero magsimula tayo ulit. Ipinapangako ko sa'yo. Hindi mo pagsisisihan to. Hindi ko na ulit sasaktan ng puso mo. Alam kong hindi magiging madali ang mga pagdadaanan namin ni Clea para maayos ang relasyon naming mag-asawa.
Sa dami ng mga nangyari, napakahirap ng buuin ng isang bagay na sirang-sira na. Kahit kailan, hinding-hindi na namin mabubura pa ang mga kasalanan na ginawa namin sa isa't isa. Pero para sa amin ni Clea ang mahalaga, napatunayan na naming mahal pa rin namin ang isa't isa at handa na kaming harapin ang mga pagsubok na maaaring dumating sa aming dalawa. Sa ngayon, nanan pa rin yung ilangan at pakiramdaman. Pero naniniwala akong malalagpasan din namin ni Clea ang lahat ng problema. At hindi namin pinagsisisihan ang pagbabalikan naming dalawa. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang kwento ng aming mag-asawa. Nagpapasalamat, Matt. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.